6:00 na nga ng umaga nung ako'y gumising kanina at ang aking mga kapitbahay ay tulog na tulog pa rin. Nasilip ko yung langka na nandito sa likod ng bahay namin. Alam niyo ba guys, naputol ang sanga. Sayang at ang dami pa namang bunga. Pero agad-agad, alam niyo na, hinila ko na naman ito si nanay na kahit na may ginagawa. Itakang-taka nga siya saan daw kami pupunta. Hindi niya alam, dito lang naman sa likod ng aming bahay para manguha ng mga langka na natumba. Pero ayan nga, tingnan niyo, hirap pa kami pumasok dahil nga sa dami ng mga damo na nagsipaglakihan dyan at halos nagharang na nga sa aming daanan. Pero pag andito si Big Boss, irregular yan na nag-grass cut. Dahil ayaw niya rin nga na nagkakalamok. Sobrang lalaki nga ng mga lamok dito. Kaya lang sa ngayon, iwala talaga. Kami lang ni nanay yung pwedeng makakapaglinis nito. Kaya lang hindi nga namin naharap. Gawa ng yung harapan nga namin guys, hirap pa kami maglinis at magdamo. Dito pa kaya sa likuran. Kaya hinayaan lang muna namin. At dahil sa edad namin ni nanay, wow, kasali talaga. Hindi na po pwede yung mga trabahong sagad-sagaran, di ba? Kasi kailangan slight na lang yung ating mga ginagawa dahil ingatan natin ang sarili natin guys. Baka sabi ko nga mahirap magkasama. At isa pa, si nanay lang nga yan nagpipresenta pagka gusto niya magdamo. Kaya hinayaan ko na lang din siya. Pero may time din na sinisipag siya, nagdadamo-damo. Pero doon lang nga sa loob ng bakuran. Pagdating dito sa likuran, is Big Boss na yan guys dahil ang kailangan dyan is grass cut na. Ito nga, hirap na hirap itong si nanay. Tingnan niyo, kumuha pa nga yan siya dyan ng itak doon sa bahay para lang makapasok. At isa pa, naka-barbed wire kasi yan siya. Kaya kailangan tanggalin talaga yung mga damo na nagharang doon sa barbed wire, doon sa nalulusutan namin lagi. Mahirap talaga pagka walang lalaki tayong kasama sa bahay, wala tayong mautusan. Pero minsan naman may mga lalaki nga ang hirap din namang utusan. Kaya minsan tayong mga babae, ikinakaya na lang natin. Mas maganda pa na gawin na lang natin sa sarili natin kaysa sa mag-utos tayo. At ayan nga guys, tingnan nyo, kasama rin pala natin itong si Yayam guys. Dahil nga sumusunod yan siya at hindi yan nagpapaiwan doon sa bahay. Pagka nakita niya na nandito kami sa baba, bababa rin yan siya. At nakasombrero pa nga kasi nga gawa ng umaambon-ambon. At talagang feel niya na nandito siya sa baba na naglalakad-lakad unlike doon sa taas. Yun lang, 4 na sulok ng bahay lang yung kanyang naikot-ikutan. At buti na nga lang dito guys, pagka ganito, ikukonti pa yung mga nagsisipagdaanan lalo pa pag weekend. Syempre, wala yung halos karamihan kasi na nagsisipagdaanan dito yung mga bata. Ginagawa nilang shortcut ito papunta doon sa high school at elementary. Talagang mas malapit ito guys, unlike doon. Dati talagang umiikot pa sila. Mabuti na nga lang talaga kumanda na yung daan dito. At talagang maraming natutulungan, nakakapag-shortcut yung mga kabataan dito sa atin para sa kanilang pagpasok. At ito nga, tingnan nyo guys si Yayam. Akala mo talagang boss manager. Panilang pabalik-balik dito. Gusto ko rin nga sanang tulungan itong si nanay. Kaya lang itong si Yayam gusto rin pumasok. Kaya dito lang ako guys, tamang video-video. Kasi pag nakikita niyang papasok ako, talagang ang bilis pa sa 4:00 yan guys. Mauunahan pa ako niyan. Delikado kasi sa kanya at maraming ang lamok. At isa pa, maraming mga tangkay or mga kung ano-ano baka masugatan. Tamang hindi nga yan siya naka-jogging pants dyan o shorts lang yan. Ito nga, nangialam na si nanay. Dinala niya na dito yung ginagamit ng mga construction dito guys sa kalsada. Ayan, ang bigat-bigat niyan pero kayang-kaya ni nanay. Ito guys, may kalaro na rin si Yayam, nasili pala siya ng batang ito at pumunta nga dito, walang sleeper. Yung apo yan guys ng aming kapitbahay dito. Kaya ayan, buti na lang dumating at may kalaro na itong si Yayam. Tingnan nyo nga at natututo na rin talaga siya na magtatakbo-takbo dito. Pero minsan itong batang ito nakakapasok din doon sa loob ng bahay namin doon naglalaro. Kaya lang, talagang mahirap pauwiin. Minsan, talagang umiiyak pa yan siya bago umuwi kasi nga halos ayaw umalis talaga ng bahay at talagang gusto niya na nakikipaglaro kaya yan. At ito nga, nagsariling sikap na rin si nanay yan. Unti-unti nang pinapasok niya yung kanyang sarili dyan sa loob. Mas maganda sana yung may kasama si nanay, hilahin lang yung barbed wire para umangat at makapasok yung katawan. Ito kasing mga langka na nandito, malalaking klase ng langka. Kaya lang, sabi ko nga, maraming bunga. Masasayang lang at baka uurin. Hindi na natin mapakinabangan. Kaya sabi ko kay nanay guys, ikunin na lahat. At ipamimigay na lang natin sa kapitbahay.